Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at President Lee Jae-myung ng South Korea ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea kasunod ng kanyang state visit sa bansa. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang paglagda sa 10 bilateral agreement na magpapatatag sa depensa at ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pulisya, pagpapaigting ng depensa ng dalawang bansa, kabilang ang pagbili ng mga kagamitan na magpapalakas sa Armed Forces of the Philippines, digital cooperation, teknolohiya, innovation at agrikultura, at mga kasunduan sa trade at investment, kabilang na rin ang intellectual property. Pinagtibay rin ang partnership sa edukasyon at kultura, kabilang ang special program in foreign language at mga programa para sa mga veterano at bayani. Layo ng mga kasunduan na mapalakas ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Paigtingin na maritime at security cooperation at mapalalim ang people-to-people ties sa pagitan ng Manila o ng Maynila at Seoul. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. We acknowledge the efforts of both sides to enhance bilateral trade and investment, and we look forward to realizing the full potential of the Philippine Republic of Korea Free Trade Agreement for the benefit of both our peoples. Samantala, nanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa Land Bank of the Philippines para sa validation o pagpapalit kung sakaling nawawala, expired o inactive na ang kanilang mga fuel subsidy card. Payo ng LTFRB, asikasuhin agad ang kanilang mga card upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa oras na opisyal na may sakatuparan ang subsidy program. Sa pakikipagtulungan ng Department of Transportation at LTFRB, isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang maayos na rollout ng naturang programa. Patuloy ang ahensya sa pagtitiyak ng maagap at maayos na implementasyon ng mga programa makatutulong sa sektor ng transportasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magpapatupad ang pamahalaan ng mas maigting na pagtitipid sa fuel na may target na hindi bababa sa 10% na pagbawas sa konsumo. Ito ay sa gitna ng hindi tiyak na supply ng petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa panawagan ng Pangulo, naglabas ng advisory ang Department of Energy at Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee na nag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na higpitan ang fuel conservation measures. Kabilang sa mga hakbang ang regular at preventive maintenance ng mga sasakyan ng pamahalaan, pagpapatupad ng standardized vehicle monitoring system at unti-unting paglilipat sa electric at hybrid vehicles. Layo nitong makamit ang isinasaad sa ilalim ng Government Energy Management Program at tiyaking nangunguna ang pamahalaan sa responsableng paggamit ng enerhiya. Matagumpay na naidao sa bansa ang ika-4 na pong ASEAN Socio-Cultural Committee meeting na dinaluhan ng mga matataas na opisyal mula sa ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC. Ayon kay Department of Social Welfare and Development, Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, tinalakay sa pulong ang mga plano para lalo pang palakasin ang cross-sectoral collaboration para makamit ang mas nagkakaisa at mas progresibong ASEAN community. Ang mga paksang tinalakay ay pagtitibayin sa ilalim ng ASCC Strategic Plan kasunod ng pagtatapos noong Disyembre ng ASCC Blueprint 2025. Tinalakay din ang iba't ibang usapin sa rehiyon na may kinalaman sa climate change, out-of-school youth, green jobs at mga inisyatiba na layong protektahan ang mga kababaihan at kabataan sa cyberspace. As the ASEAN family continues to strengthen cross-sectoral collaboration towards a resilient, inclusive, and people-centered ASEAN community, notable initiatives include efforts to address violence against women and children in cyberspace, advance biosafety and biosecurity, and develop culture and information work plans that promote shared identity and cooperation. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV
sa bagong Pilipinas.